pakikita ko, gawa niya ito, sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In Mga kababayan, mga kabonets, ito ang tanong. Ano ang dahilan bakit nag-react si Senator Marcoleta sa post ni Senator Ping Lacson about dyan sa geopolitics, about dyan sa pinag-uusapan West Philippine Sea, Kalayaan, Group of Island? Bakit siya nag-react? Mas maganda pakinggan natin kasi simula pa lang medyo mayroong talagang palitan ng kuro-kuro sa interview, tapos ito laging nagpapa-interview din dito at napag-uusapan yung mga ibang yung post, about the post. Tuloy natin. Anyway, shout out po sa inyong lahat. Bakit? Ano ang naging reaksyon, mainit na reaksyon ni Senator Marcoleta? Politics, sabi Meron niya. tayo, sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito? Yes. Yeah. Sige. Sige, paano po laban, Sen? Habang... Sige, sige. Oh, In geopolitics, okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are Ayan, yung traitors. Bakit may traitors? Kasi dito, kung basahin natin, most common, nabanggit dito, homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange of what it for them. Parang may ibig sabihin talaga nito, no? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? Anong meron? willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? Oo nga. In geopolitics. Sabi ko, Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in Ikaw exchange ba for yun? what is in it for Hindi them. naman Paano napunta doon sa pag-uusap na mayroon pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili na. Meron naman siyang tinutukoy dito Ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition Ibig ka ng geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito Hindi geopolitics ito Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Mga kabonets, ang tanong dito, bakit po kayo nagre-react dito? Dahil ba kayo ang nagtanong doon sa Senate hearing? Malamang sa malamang. Diba? Yan nagtanong ng tanong yung ano yung coordinate. Naintindihan ko naman yung ibig niyang sabihin yung pagtatanong para ma-identify doon sa mapa. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pag pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Sa ating screen yan. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Yun lang. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Calayan Island Group belongs to the Philippines. Wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila May not only be agonizing and pointless. Kaya pala binanggit ka, kaya nagre-react ka. Tama nga po, magre-react. Kasi siyempre, binanggit ka tama. Tama yung kutob ko. Yes, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there.
Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oho. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? Mahirap din pala, Ito, no? Philippine Military Academy, dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito yung tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, oh. Sa Twitter, X. An earnest to Justice Antonio Carpio, Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para panabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang Yeah, speaking of flood control, ano nang nangyari? Nasaan yung mabutanding butiti? Ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng atensyon. pinaka-focus ng attention sapagkat ito ang kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman niya. Pagkatapos pupunta ka na. Okay, anyway, magbabasa rin tayo ng opinion mula sa ating mga netizen, mga kababayan na nanonood ng paksang ito. Okay? So, dahil syempre, iba-iba yung mga reaction ng mga netizen. So, ito, ang sabi kayo din po, pwede po kayong mag-share din po ng inyong mga opinion reaction about dito sa topic na ito, no? So, okay. Ayon kay teka, saglit lang Teresita, mga taksil sa bayan, nagsilitaw na. Bakit mga taksil ang sinabi? mga taksil sa bayan, yun yung sinabi. Anong nangyari? Okay, teka. Bakit iyan yung mga sinabi? Okay, ito pa. May malasakit Senator Marcoleta lang, tunay na may malasakit sa ating bayan. Paglilinaw para malimutan ang problema sa flood control ang nakawan. Yun, may punto rin po siya doon. Ito pa isa, ayon kay Rebellia, Senator Marcoleta, ikaw ang senator na kailangan ng mga Pilipino. Mabuhay po kayo, ingat po kayo lagi dyan. Ito pa, mabuti, daming Senator Marcoleta, kaya pinagtanggol ang taong bayan, hindi kami nagkamali sa boto sa iyo, Senator Marcoleta. Ayos. Ito pa, ganda naman ng mabuhay ka, iba talaga ang senador ng Pilipinas. Mukhang selected to mga nag-comment dito. Thankful sa pagkakataon. Okay. Sabi ni
Bakit ano po ba ang ginawa ng mga senator? Palitan na yan. So, okay. Ha ha ha. Yari ka, Lacson. Bakit kasi hindi ka focus sa DPWH? So, yun. Hinihingan. Okay. Sa inyo po, marami pa dito pero yan lang muna ang aking batiin. So, ito pa. Para sa mga ordinaryong mamamayan, no? Ito pong yung geopolitics sa simpleng salita bilang ordinaryong mamamayan sa tulong po ng GPT. Ganito ang ibig sabihin. Sinasabi niya sa usaping pandaigdig, no, pandaigdig. May mga taong pwedeng maging source ng information. Dalawang klase ang binabanggit. May access sa technical or intelligent information. Para madali nating maintindihan kung ano ito yung ibig sabihin ng post ni Senator Lacson, no? Halimbawa, mga taong may alam sa sensitibong datos ng gobyerno at seguridad. Okay? Mga taong pwedeng maimpluwensyahan at masilaw sa kapalit. Ay, wag naman, walang ganyan sa mga binoto natin, no? Dapat bayan muna. Ibig sabihin, may mga taong handang ipagpalit ang interes ng bansa kung may makukuha silang personal na pakinabang. Yun pa pala ang ibig sabihin yung traitor, no? Okay, ngayon, sa linyang willing to sell their country in exchange for what in it for them, sa madaling salita, may taong mga posibleng ipagkanuno ang sariling bayan kapalit ng pera, posisyon, protection at ibang benepisyo. Yun pa yung ibig niyang sabihin. Kaso nga lang, parang syempre binanggit din yung pangalan ni Senator Marcoleta, kaya sumagot din si Senator Marcoleta dito sa interview na ito. So ito mga kababayan, disclaimers lang po, lahat po ng lumalabas sa social na media, lalo na yung mga hindi kailangan nating suriin mabuti, no? Maging mapanuri tayo bago tayo magbigay ng mga konklusyon. So i-verify natin yung mga informasyon. Kahit yung nilalabas ko dito, pwede nyo po ding mag-research kasi ito po ay nakuha ko sa mga stream media din po. Kaya ito po yung sineshare ko sa inyo, no? Sa mundo ng politika at intelligent, may mga taong pwedeng magbenta. Yan po yung ibig sabihin nun, no? Okay, anyway, balik tayo dito sa ating talakayan. Ang pinag-uusapan lang dito, ewan ko kung bakit napalalim yung kanilang topic ko. Sa pagkaintindi ko po, dahil nanood din po ako sa Senate hearing ni Senator Marcoleta, ay kung pwedeng malagyan ng coordinate yung nasasakop ng West Philippine Sea para at least maitatak din yung coordinate. Pwede naman talaga kung talagang gusto nila. Kasi may baseline naman sa shoreline. Kung sinasabi nilang 200 nautical mile papunta sa mga dagat, pwede naman nilang computein. Gagawa lang yan ay mga technical na pwede, kasi given naman yung mga shoreline, kahit paliko-liko yan, kahit maraming puntos, ano kung maraming puntos, pwede nang malagyan ng coordinate para mai-reflect sa mapa, para madaling ma-identify kung anong kine-claim ng West Pilipinas. Yan na lang pong sa akin kung coordinate yung pinagsimula ng kanilang mga debate o kaya usapan hanggang sa kung saan-saan na nakarating. Anyway, yan po yung aking masasabi mga kabonets. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakapag-subscribe at gusto niyo yung ganitong usapan, opinyonan, shout-outan, reaction. Feel free to subscribe, like, and put your comment. And ito po ang aking panalangin. Kuya Bonete is here, praying na maging ligtas po kayo, kalusugan, maging healthy at maging productive sa inyong mga ginagawa. God bless you all. See you sa sunod na upload natin. Kaya